Hello everyone, this is Miss Jen and I just want to share with you my 100 Islands adventure. This is not my first time here, bata pa lang ako napupuntahan ko na ito. Pero every time that I visit here, laging may bagong adventure ako sinusubukan. Kaya let's G, itour ko kayo. Charis, syempre hindi ko na nakunan yung ibang pangyayari and sites kasi I'm super busy having fun. Napaghalata tayo magkasama yan. Saan tayo pupunta ngayon, Da? 100 Islands! Oh yes, 100 Islands tayo! Pero tara, kung hindi pa kayo naka-visit dito sa tourist spot na ito, let's go and let me show you other islands na ako mismo ngayon ko lang napuntahan. This is Miss Jen and this is my island adventure. Of course, pag may planong gala, dapat laging maaga, kaya naman around 6 AM ay nandito na kami sa tourism office dito sa Lucap Wharf. And yes, if you're going to the 100 Island, dadaan kayo dito sa tourism office to fill out infos like your name, age, and address. At pag taga-Alaminos ka, may 10% discount ka. Kaya magdala ka ng ID na nagpapatunay na taga-Alaminos ka. At dito ko makakakuha ng sasakyang bangka. Syempre, ibibigay ng tourism office. And sorry, I can't give you the exact details ng mga binayaran kasi this is a treat trip. Like, answer prayer ko ito. Pero ito yung list. So, paghandaan ng bayad sa boat and cottage or gazebo, ganon. Pero kami chairs and tables lang yung kinuha namin. Mas mura yon at mas convenient for us kasi. And the registration and yung rate for other activities depende na yon kung gusto mong i-avail. Doon sa binayaran ay laging may 3 islands ka na pwedeng i-request sa boatman to visit. Yung pangatlong island, doon na kayo magstay for the whole day, ganon. So, around 7:15 AM umalis ang aming bangka at around 7:46 AM narating namin yung una naming island na pinuntahan. So, kami, our first island is the Cuenco Island. May cave dito sa island na ito where the popular TV series noon na Marina part of that. Dito kinuhanan. The Cave of Dugong. Hi! Hello! Walang echo. Walang echo kasi. Kasi nasa mukha na tayo. Kasi bungaw doon. May part ko po. Ayan. Pababa. Lagbusan pa siya. Ay! Ay, nasaan yung kanan? Madulas ang kanin ako bababa. This island is not that child-friendly kasi maliit lang ang shore. Pero magandang spot ito for diving or jumping and even for snorkeling. Yes, maganda at private ang datingan. Tipong pang magbarkada na magaling lumangoy ganon. Ang ganda. Dami pang fish. Ay, shorting! Shorting. Hi guys! So, nandito tayo sa Anong pangalan ng island na ito? Ano? Ay, Cuenco! Ito pala yung Cuenco na medyo private island ang datingan kasi walang sand dito sa bandang dulo niya. Bali, dadaan ka sa cave kanina. Ayan, Ate Joy! Ay, Shout out daw. hi! Hi! This is Joy and here at Naka-video tayo. Cuenco. Cave Island. Cuenco Island! Ah, nasa Cuenco. Kung may pangking, sana sa unang sakay nyo rin ng eroplano kami ang kasama. Wow! Na-pressure ako bigla. Saan tayo daw ba? Saan po ba, mami? So yon, we just stayed for sightseeing, mga 10 to 15 minutes, siguro ganun. Okay, so babalik na tayo. Then we traveled papunta namang Marcos Island. Hindi ko pa ata talaga napuntahan ito kasi dito pala yung napapanood ko na may tumatalon at pag-dive ganon. And dito yung Imelda Cave. Ang daming bats dito at medyo maamoy ang urine nila or manure nila. Wow! Ito. Kaya kung masalan ka, bring mask. Pero for me, tolerable naman. Carry naman. At based on my research, hindi naman toxic for humans yung manure ng bats, kaya okay lang. And here talaga, mapiling ako. Kasi we decided to jump. Like, hello, after almost 8 years, hindi talaga ako nag-swim na as in lubog ang ulo. Tapos, eto ako, naglakas ng loob na ilubog ang aking ulo kasi I believe magaling ng eardrum ko. At dahil first time, syempre hindi naman tayo nagmamagaling na sa super taas na tumalon. So, doon lang kami sa bandang mababang cliff. Talon ka, Ma'am Jen! Talon ka. Oo,
hindi nga kami agad makatalon dyan kasi syempre pag first time mo kahit kano yan kababa. Pero hindi naman siya totally mababa. Syempre yung pagkuha lang yung angulo dito talaga mukhang mababa. Pero for me talagang medyo mag-aanilang ka ng konti. Ganun. At mali pa nga yung pagtalon ko kasi medyo pauna yung mukha. Kasi hindi talaga ako nagda-dive. Hindi naman talaga ako nag-jump. Ganun, namiling lang talaga ako. Pero next time, doon ako sa mataas tapos tamang-tama na. Char. And yes, we did it. Grabe, ang saya ng unang feeling. Tapos nag-exit na kami. Medyo nabigla yung arms ko kasi walang warm-up man lang. Nakakapagod kumambay kasi dahil din sa alon. Plus, medyo malayo siya sa shore. Kaya super swim talaga. At well, nakarating naman kami ng maayos. Grabe. Try nyo ito when you visit this island. Lalo na sa mga swimmers talaga na magaling mag-dive. Matutuwa kayo, promise. At so yon, next island please. Charis. So finally, doon na kami pupunta sa island na pag-stayhan namin. And that is You're nasa Quezon Island. Yes, Quezon Island is named after the former President Manuel L. Quezon at medyo maaga pa ito kaya konti pa lang yung tao. At dito taga usually nagstay ang mga tourist kasi dito maraming activities like kayaking, ziplining, banana boat ride at may bago sila yung hurricane. Plus may others pa. And very ideal spot for swimming ng family at maluwag din talaga. At ang first activity namin dito ay eating. Syempre dapat may energy bago mag-swimming kaya let's eat muna. At syempre, hindi ko pinalampas ang crystal kayaking. Na-try ko na mag-kayak dati, yung mabilis lang at hindi pa crystal ang kayak noon. Yung manipis lang na opaque plastic ang gamit noon. Kaya this time, syempre, let's G. 350 pesos nga pala ito for 2 persons na pwedeng gamitin ito paggamit sa iba for 30 minutes. Medyo nalungkot lang ako ng konti kasi they didn't allow us na lumayo. I mean, plan ko sanang umikot ng island, ganoon. Kasi itong Quezon Island, maraming kalapit na island na nilibot na namin noon na swimming lang with life vest. So, yun sana gusto kong gawin using kayak naman sana this time. Pero ayun nga, dito lang kami sa harapan ng island mismo. Kaya wala masyadong thrill. Charis, kala mo naman marunong lumawi ang Miss Jen ninyo ha. Lakasan lang ng loob yan. At dito nga sa kayak ay medyo nakaka-nervyos. Lalo na kung nervyosa ka talaga. Kasi maalam din talaga. Tapos dapat marunong kong mag-drive using paddle or else maisama ka na lang sa alon far away. Like yung ginawa ko syempre. Nag-aaralan ko pa lang kasi. Buti na lang at kasama ko itong si Daryl na nalaing. Laking ilog to eh. Shout out nga pala kay Miss Daryl Ann Jimenez. Kaya malakas ang loob ko ta kasama ko siya eh. Charis, may isang swimmer. So much for that. Of course, meron din dito na bago lang for me kasi wala naman ito noon. Ito ay ang... So, pupunta na tayo ngayon sa hanging bridge ng Quezon Island. hanging bridge. Kung medyo takot ka sa heights, ay medyo alanganin ka dito. Ako naman, hindi takot sa heights. Pero, medyo hindi ako confident dito. Kasi nga, as in gumagalaw. Like, nayuyugyug, ganun. Lalo kung yung kasabay mo, yung maglakad, akala mo nasa parangan mo. Charis. Pero maganda. Perfect for picture taking. At nga pala, nung nandito kami, tumawid kami papuntang Lopez Island. Mga 1 hour kami nag-swimming doon. Kasi ang ganda din mag-swim doon, may lilim. Request lang namin sa boatman namin. And so, around 2 p.m., umuwi na kami para hindi masyadong maalon pa uwi. Kasi maalon na paghapon. Kaya kung nervyosa ka din sa boat, huwag ka uuwi ng masyadong hapon. Kasi medyo malaki ng alon, tas as in maalon. At alam nyo ba, kung natsyempohan yung mabait yung boatman ninyo, pwede kayong magpababa sa ibang island for sightseeing. Kasi yung boatman namin, willing pa kaming i-tour. Pero kami, hindi na dumaan. Tanid na namin umuwi. At dito nga ay itinuro na lang sa amin ang Crocodile Island at Turtle Island. Ang cute, diba? So, yun lang sa mga hindi pa naka-visit dito. Include this in your list kasi kahit ako na paulit-ulit ng bumisita dito ay na-amaze pa rin talaga ako every time I visit. Kaya worth visiting siya. So, come here na at the 100 Islands National Park here in Alaminos City, Pangasinan, Philippines! See ya! Bye everyone!